So ano po itong nagiging arogante at hambog na sagot ni Claire Castro na medyo nag-ani na naman ng mainit na opinyon sa mga mamamayan. Ito po ay tungkol sa kanyang sagot sa naging public call o public challenge ni dating Parañaque Vice Mayor and Philippine movie actor, comedian, at the same time program host sa Itbulaga dati na si Anjo Iliana. Sabi ni Anjo Iliana, ang mga physical indicators o yung mga signs of physical condition ni Pangulong Marcos Jr. o ni Marcos Jr. ay nagpapakita na may mga indication na siya ay nalululong o gumagamit ng bawal na gamot o illegal na droga. At ayon kay actor and dating politician din at naging vice mayor nga, sabi ko, sa Parañaque na si Anjo Iliana, mas mabuti kung gawin na ni Marcos Jr. bilang presidente sa kasalukuyan ng ating gobyerno at ng ating bansa ang magpasailalim sa hair follicle drug test para nang sa ganun ay maibalik din po ang kaliwanagan at pagtitiwala ng taong bayan sa kanya sapagkat hindi may pagkakaila, sabi ni Ginoong Anjo Iliana, na may mga physical indicators sa kanyang mukha, yung kanyang the way siya magsalita, yung kanyang paggalaw ng bibig, yung kanyang facial status, pati po yung kulay ng kanyang balat at kompleksyon ng kanyang mukha, sabi ni Anjo Iliana, ay mga indikator ng isang mga nagkakaroon ng problema sa paggamit o matagalang paggamit ng illegal na. Ito ay opinyon, hindi lamang po ni Ginoong Anjo Iliana. This opinion has long been shared by the millions of Filipino people. Marami po at milyong-milyong Pilipino ang naniniwala na may ganun nga pong kalagayan na binibit-bit sa kanyang sarili itong si Marcos Jr. And because he is the president ng bansa at ng buong Republika ng Pilipinas, marapat lamang natugunan niya ang panawagang ito to put the record straight and to make things clear before the public na siya ay hindi sangkot o lulong sa anumang illegal na the most demonstrative and definitive, yung klaro na pagbibigay ng katotohanan sa agam-agam na ito o paniniwala na lumalaganap sa kaisipan ng mamamayang Pilipino ay ang magpailalim si Marcos sa tinatawag na hair follicle. At yan ay hindi lamang ngayon ginawa na panawagan through sa public call out ni Ginoong Anjo Iliana, no, who has been lately ay naging controversial din ang kanyang banggaan at mga papitik laban kay Tutasen. Tutasen ba? O Tito Sen? Tutasen. Si Itbulaga Senator Tito Soto na pinitik ni Anjo Iliana. Gusto mo sasabihin ko kung sino ang kabit mo simula 2013 na pinapaariglo at pinapaayos mo sa akin? Gusto mo ipa-unbox ko na? At may isa pang post, no, hinggil sa naging manager noon ng kontrobersyal na namatay o pinatay ba na may kasong rape na ito ay ginawan pa ng pelikula ng isa ding kontrobersyal na direktor. Itong si Pepsi Paloma, ang kanyang manager na si Ray De La Cruz, na itinuturo na sangkot din daw, according kay Anjo Iliana, si Tutasen. Aba. So itong si Anjo Iliana lately ay naging laman ng social media at malaganap, naging viral ang kanyang mga patutsada at mga pitik laban kay Tutasen, Senator Tito Soto. Ngayon, naging mas kontrobersyal siya kasi pinakitaan siya ng kahambugan at pagkaarogante nitong butangera at tagapagtahol ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya ng binuga ni Ginoong Anjo Iliana ang panawagan na matagal nang ipinapanawagan actually ng mamamayang Pilipino hinggil sa pagpapasailalim
ni Ginoong Marcos Jr. sa tunay at kapanipaniwalang hair follicle-based so that ma-establish po ang katotohanan kung siya ba ay hindi lulong at nagugumon sa matagal na paggamit ng illegal na. Ayun, ang sagot ni Aling Claire Marites Castro dito sa public call out ni Ginoong Anjo Iliana. Aba, sabi niya, sino ka? Sino ka ba sa tingin mo para ikaw ay papatulan at papansinin ng Pangulo? So yan po ay isang hindi ka nais-nais at hindi tama na pahayag at actuation and attitude ng isang opisyal ng gobyerno na nagpapakilala ka na ikaw ay media officer ng presidente, subalit ang iyong sagot ay pabalang, puno ng kahambugan, puno ng kaarugantihan. Mali po ito, walang pinag-iba din ito si Lola Aling Claire Marites Castro sa kasupladuhan at pagkamaldito ni Ralph Recto na Finance Secretary naman ni Marcos Jr. ng kanyang binalagbag na sagot. Ang kanyang itinapon balik kay Senator Bongo ng pinagsabihan lang naman siya, ni-remind actually, na wag naman po ninyo sanang kunin na ang nakalaan na para sa health sector at para sa pangkalusugan na pundo ng ating mga mamamayan at kababayang mga mahihirap. Parang ganun po ang tono at konteksto ng pag-remind ni Senator Bongo doon sa parang Senate finance hearing involving si Finance Secretary, the taxman, vatman, at puro pahirap sa bayan ang iniisip na pagbubuhis nitong si Ralph Recto. Sinagot niyang, wag niyo po kaming utusan. Ito rin po ang sagot na pabalang, kahambugan at kamalditahan ni Lolang Aling Claire Marites Castro sa lehitimo at valid call. Hindi lamang ito call ni Ginoong Anjo Iliana. Ako po ay naniniwala na milyong-milyong Pilipino ang nagnanais na noon pa man, nung nakaraang taon pa, na gawin na ni Ginoong Marcos Jr. ang pagpapasailalim sa hair follicle drug testing para nang sa ganun po ay maitama na at mabigyan na ng tuldok at katapusan ang walang katapusan at paulit-ulit po na pananaw at pag-iisip ng taong bayan sa kanya, ng mamamayang Pilipino, mayoriya, na siya nga ay nalululong sa paggamit ng illegal. Ito ay usapin po ng moral integrity, usapin po ito ng legal authority ng presidente na kung ikaw pala ay lulong sa huwag mong pansinin ang panawagang ito kahit yan na po ang pananaw ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino at okay lang na magpapatuloy ka na panghawakan mo at gamitin mo ang poder at kapangyarihan na napakalawak at napakabigat na nasa kamay at opisina at otoridad ng isang presidente. Hindi po pwede yun. Ito ay usapin ng legal authority, competence, moral integrity, and mental health ng isang pangulo ng bansa. Kaya valid, kaya po legitimate at legal. Ang panawagan na yan ay hindi salungat sa saligang batas at walang nilalabag na batas ano paman. Ang panawagan ng maraming mamamayang Pilipino sa malawak na hanay ng iba't ibang sektor na para matapos at matuldukan na itong walang kamatayan na issue of a public perception that Marcos Jr. has been chronically abusing and using para tapos na ang lahat. Bakit maraming satsat? Bakit maraming palusot? At ngayon, naghahambug-hambugan at nagpapakita pa ng kanyang pagiging arugante at bastos itong ang kanyang tagapagtahol at butangera niya na si Claire Castro. Instead na maayos, matino at puno ng maayos at matuwid na pagpapaliwanag, kahambugan at arogansya o pagiging arogante ang ipinakita ni Aling Claire Marites Castro na ito. Panibagong itong black eye na naman sa uri ng mga tao na nakapaligid kay Ginoong Marcos Jr. No, nandyan si Boy Suplado maldito, puro tax ang utak, itong tax ng ina niya. tax itong si kulukoy na si Ralph Recto. Walang ibang naiambag ito kundi ang pagpapakarga ng buwis na ang inahataw niya ang mga panggitnang saray at mga mabababang hanay
at mahihirap na seksyon ng mamamayang Pilipino. Yan